Golden medal. Golden. 20 pesos. Golden medal. Ako'y nagpray na ganyan. Sakay na kayo, sakay na. Ayan, good morning. Habang nananakbo tayo, ako po ay mag-share ng Word of God. Mahalaga lang po, wag po kayo mag-alala. Wala po akong sobre. Hindi ko po kayo hinga ng pera. Hindi po ako manghihingi ng pera. Ano po? At kung may pera, bibigyan ko kayo. Pero mas mahalaga po ngayon, ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita. Kasi nga po, Ano po, tayo makalis na. dali. Palina, dalawa na dito. Dalawa, bilis. Oh, dasig na dyan at hindi ang sasakay. Bilis. Oh, dasig. Oh. Ayan. So, tayo nga alis na. Oh, so, habang tayo nananakbo, tayo ay, sakay na po, sakay na. Dini, at tayo alis na. O, yun. Alam nyo po, sakay pa, Dini, o, dasig na, o. Para po tayo makalis. At hindi tayo aalis hanggat di puno. Wala pa. O, wala. O, Dini, dasig na po ikaw, Dini, madam. Yan, o. Yan, hallelujah, praise the Lord. O, amen. Ayun, nakasya na po. Ayan. So, maganda ang buhay. Mainit-init na po, Kasi, naulan-ulan. Tayo ay ginulo na naman ni Enteng, Sino nga po si Enteng? Bagyo, signal number 1 sa Quezon, pero umalis na. Pero ang nakakalungkot po, sa Antipolo Rizal pala, grabe ang tama, Lampaw ang mga bahay. Tapos ay may babae pa na natakluban, na sa balita, nakakatakot, di po ba? Kaya po, bakit ko po nabanggit yon? Sabi po, sa ating mga buhay, maraming problema, pagsubok, mga trouble, may bagyo, may baha, may kalamidad. Napakadami pong kalamidad na nangyayari. Pero bakit po yun nangyayari? Bakit po pinapahintulutan na mangyari yung mga sakuna? Tayo ay nasa huling panahon, po? Kung magbabasa po kayo ng Biblia, sabi po sa Mateo 24, tayo po ay nasa huling panahon at pwede pong bumalik ang Panginoon sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Kaya po napakahalaga na ibahagi ang mabuting balita para po at least kayo pong mga tao makarinig at makasumpong pa ng kaligtasan. Hindi po namimili ang Panginoon. Ano man ang lahi mo, Pilipino ka, Amerikano ka, Thailander ka, Japanese ka, Chinese ka, ang Panginoon po ay namatay para sa lahat. Kaya po binabahagi ang good news sa mga jeep, sa mga kalye, sa lansangan, para ang mga tao po ay makapaghanda. Ano pong ihahanda natin? Yung kaluluwa natin. Kasi po napakaliwanag ang salita ng Diyos na nakasulat po sa John 3:16. Kung nakakarinig po kayo ng mga nangangaral sa palengke, sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang isang tao na manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakaganda po ng plano. Ayaw ng Panginoon na mapahamak ang mga tao. Kaya po sa umagang ito, binabahagi ng po kayo ng mabuting balita. At salamat po sa inyong pakikinig. Bakit kailangan po natin ng mabuting balita? Dahil po ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi ko po kayo kilala. Kung may Christian na sa inyo, praise God. Kung kayo ay ligtas na. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung mga tao pang wala pang tamang relationship with the Lord. Yung hindi pa ligtas ang kaluluwa. Why? Para iligtas po ang ating kaluluwa. Money will not send us to heaven. Kung minsan, yung pera pa nga, magdadala sa atin sa impyerno. Why? The love of the money is the root of all evil. Tama po ba? Ang pera, ang ugat, kung bakit ang mga tao nagpapatayan, nagkakagulo. Di po ba? Ang gulo-gulo. Sa Davao, magulo. Ngayon, may bagyo, may kung ano-anong nangyayari, may digmaan. Nasa Biblia po yan. Kaya po, tandaan po natin ngayon,
Mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumatanggap nito, magkakaroon ng pag-asa na makatanggap ng buhay. Ano yung buhay na dala ni Jesus Christ? Ano po yung regalo ng Panginoon para sa iyo at sa akin? Buhay sa langit. May buhay po pala sa langit. May eternal life na pangako ang Panginoon. Kaya po tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, pero tayo po ang pipili. Kapag pinili mo po na patuloy na kilalanin si Jesus bilang Diyos tagapagligtas, bibigyan ka ng pagkakataon. Kaya po tandaan natin, nag-o-offer lang po ang Panginoon, kayo po ang magdidesisyon. Mayroon lang pong problema, kaya po hindi tayo makalapit sa Diyos. Ano po ang dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Diyos? Dahil sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Roma 3:23, ang lahat ng tao makasalanan at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So, pag sinabing lahat ay makasalanan, kahit tayo nakakapagsinungaling, kasalanan pa rin yon. Lahat ng kasalanan mayroon tayo ay ayaw ng Panginoon. Bakit ayaw ng Diyos sa kasalanan? Kasi God is holy. Kaya po, may remedyo naman. Ano ang remedyo? Maghingi tayo ng kapatawaran. Kaya po sabi doon, ang lahat ng mga tao, sabi ni Jesus po ang lahat ng mga tao magsisi ng kasalanan at talikdan ito upang makasumpong ng buhay. So kung hindi pala natin tatalikdan ang ating kasalanan, lahat ng tao itatapon saan? Sa impyerno. Kaya po binabagi na po kayo po ang bahalang magdesisyon. Hindi ko po kayo maliligtas Nag-o-offer lang po ako ng patungkol kay Jesus Christ. Yun lang ang trabaho ko. Kaya po, nawa po yung mga tenga natin bukas. Kasi po, ang salita ng Diyos ay mangungusap sa atin. Lahat po tayo makasalanan, pero once na tayo lumapit sa Diyos, patatawarin po tayo. Kaya nga po siya namatay sa cross, dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Kailangan lang natin makapagkasundo. Kaya po sa ating mga buhay, anumang mga problema at pagsubok na dinadaanan, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin na napapagal. Sino napapagal? Maraming problema, pagsubok, may sakit, may karamdaman, may cancer, may leukemia, lahat ng suffering, troubles, trial, pagsubok, problema ay dinadaanan ng mga tao. Habang nasa lupa po tayo, dadaan tayong problema, pero may Diyos. May Diyos na nag-o-offer sa iyo, tutulungan kita, ililigtas kita, maniwala ka at manampalataya lamang sa Panginoon at makakamtan natin ang buhay na pangako. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, kayo po ay inabot ng Panginoon dahil mahal po kayo. At maliwanag po yun sa John 14:6. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Wala pong pupunta sa langit maliban na tayo ay magsisi ng kasalanan natin at manampalataya na si Jesus ang tagapagligtas ng kaluluwa. Salamat po. Ingat po kayo mga tatay. God bless po. Walang pasok ang mga anak. Kaya banding-banding sa tahanan. Basa po ng Biblia. Kaunting tiis. Christian ka na? Sige po pag Christian na. Kapag naman po kayo ay mga born again na, ay di praise the Lord. Ang hinahanap lang po kasi ng Panginoon yung wala pang relationship with the Lord. Ano po? Kasi yung kaluluwa mo napakahalaga. Bakit po napakahalaga ng kaluluwa mo? Eh kasi si Jesus Christ ang nagbigay ng hininga sa atin. So, siya yung may-ari sa atin. Kaso lang sa mundong ito si Satanas ay salbahe. Ang ginagawa ni Satanas, akayin yung mga tao na magkasala para may kasama siya sa impyerno. Pero nilikha ng Diyos ang mga tao para iligtas. Kaya po yun ang purpose. Ano po? Jesus Christ died on the cross for you and me so that we will receive salvation. If we confess, if we repent from our wicked ways and accept Jesus Christ as Lord and Savior, we can have the eternal life. That is the gift of God, eternal life. Di po ba? Yun po yung regalo. Sa ibang mga bansa, maraming hindi naniniwala kay Jesus Christ. Paano ka nabuhay? Saan galing ang hininga mo kung walang Diyos? So ang hininga po natin ay galing sa Panginoon. Kaya po i-encourage nyo, magbasa po kayo ng Biblia. Hindi po religion pala ang dala ko ha. Walang religion.
na liligtas sa inyo. Ang magliligtas lang po sa atin ay pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya po yun yung layunin na abutin ang mga tao, makarinig, at kapag ang mga tao sa bawat sulok ng mundo nakarinig na si Jesus Christ, yung Savior, babalik po ang Panginoon. Magkakaroon po ng rapture. Sino po naniniwala sa rapture? Kaya po pinaghahanda tayo kasi babalik ang Panginoon sa rapture. Babalikan yung mga mananampalataya. Kung hindi po tayo nakahanda, dalawa lang naman po ang pupuntahan, langit at impyerno. Kayo po ang pipili. Kaya po sa umagang ito, 3 bagay na iiwanan ko po sa inyo. 3 M. Kung gusto po natin na maligtas ang ating kaluluwa, napakahalaga po na tanggapin natin ang Panginoon, magsisi tayo ng ating mga kasalanan para po tayo makasumpong ng kaligtasan. Tuloy po mama, love you, Jesus love you. Love ni Jesus sa mga tao. Ayan. O, libre pong babasahin yan na, Tagalog lang po, hindi po ako nahingi ng pera. Mahal po kayo ng Panginoon, kaya po ako napasakay dito. Ano? Ayan, salamat po ng marami. Hindi po namimili ang Panginoon. No. Kahit sa mayaman, mahirap, pulubi, kahit sino ka pa man, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya naman po binibigyan tayo ng pagkakataon na kilalanin siya. Kasi hindi naman po siya namimilit. Kaya po sa umagang ito, tandaan natin, yung unang gagawin natin ay magsisi tayo ng ating kasalanan. Kapag tayo nagsisi na, manampalataya tayo kay Jesucristo, siya ay namatay sa cross. Siya rin po yung babalik. At kapag po tayo ay, sige po, ingat po kayo, salamat po sa mga tumanggap na mga babasahin. At once na nanampalataya na po tayo kay Jesus Christ, wala pong ibang papananampalatayahan ha, only Jesus Christ. Kasi kung sino po yung namatay sa cross, yun po ang tagapagligtas. Ano po? Yun po ang malinaw doon ha, hindi po religion. Nag-iisa lang po. Isa lang po ang Panginoong Jesus na namatay sa cross na tagapagligtas. As once na tayo ay nakahingi na ng tawad, nanampalataya, manatili po tayo kay Jesus Christ para po sa pagbabalik niya kasama po kayo. May pagbabalik po ha, may rapture. Prepare our heart, prepare our soul. Maganda po tayo. Babalik po ang Panginoon sa rapture. Tuloy po. Kaya po tandaan po natin ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Panginoon. Hindi po namimili. Ano? Kaya po nawa sa umagang ito, manatili po, maunawaan nyo po kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po siya namimili. So, yun lamang po ang gagawin natin. Ano po? May mga gagawin lamang po tayo para tayo makasumpong ng kaligtasan. So, mananalangin po ako ng panalangin, ng pagtanggap, at ito po ay kapag tao sa puso natin, i-honor po ng Diyos at makakasumpong tayo ng kapatawaran mula sa Kanya. Nawa po, i-consider natin ang panawagan ng Diyos sa araw na to kasi hindi natin alam ang bukas. Walang nakakalam ng bukas. Hindi natin alam ang buhay ng tao, ang daming namamatay. Sabi nga nung mama kanina doon sa kabila, 14 years old ay na heart attack. Kaya po, wag po tayo na mamamatay sa mundong ito na hindi natin tinatanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi po relihiyon, kundi pananampalataya, pagkakaroon ng personal relationship with the Lord ang kailangan natin para maligtas. Nanalangin po ako. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Ako po'y nagpapakumbaba. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Lumalapit po ako, nagsisisi ng buong puso sa lahat ng aking kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang mamatay mabuhay. Isasama mo po ako sa langit na pangako mo. Maraming salamat po Panginoon. Ang mga pasahirong ito, patuloy mo po na daluyan ng biyaya ng buhay na walang hanggan.
Salamat po, Ama. Tanggapin mo po ang aking pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Jesus, we pray. Amen. Kapag po may nanalangin, ng tao sa puso, may pabor po kayo. Ama, maraming salamat po. Pagpalain po ang mga pasahero and driver, may sakit at karamdaman. We decree and declare that the divine healing be upon them, Lord. At ang iyong pag-ibig, kaligtasan ay maranasan ng bawat isa. Huwag pong manakaw ni Satanas ang mga salitang narinig ng mga taong ito. Pagpalain mo po sila. Thank you po, Ama. Sa iyo ang papuri, Jesus. We pray. Amen. God bless po. God bless po. Wala na po yung mga babasahin. Anak, wag po itatapon, ha. Yung mga libreng babasahin, wag po itatapon. Salamat po. Ako po, Tulay. Bababa na po ako sa Tulay. Salamat po sa inyong pakikinig. And God bless you po. Salamat po. Amen. Palain po kayo. Hello, Bebe. Ayun. Bababa na po kami sa Tulay. Malayo-layo pa naman. Salamat po sa inyong pakikinig. Christian na po kayo, Mami. Ay, salamat po. Go lang po kayo. Habang tayo po ay naghahantay ng pagbabalik ng Lord, pagpatuloy lang po kayo, pananampalataya. Ano po? Kasi yun po ang hahanapin ng Panginoon. So, salamat po. Amen. Nakapagbahagi na po. God bless. Bababa na rin po ako. Huwag po tayo magsawa na magbahagi basta may chance. Kasi po, double time. Ang kaaway nagdo-double time. Dapat tayo mag-double time din na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Sa Tulay lang po ako. Pagpalain po ni Lord yung driver at ang bawat isa. Salamat po. Thank you po. Ayan, baba na po ako. Ayan, dami. Ay, Jesus. Salamat. Pagbahagi na ako, Lord. Ay, God bless po. Ay, dito rin pala. Hello po. Thank you. Ayan, bababa na ako. Kapag bahagi na ako, Lord, glory to God. Hallelujah. Doon nga po. Okay. Ayan, bakit po maulan dito? Bakit maulan? Umulan din dito. So, ayan, salamat po. Hello mga kapatid, si Sir Vilma. Suzette, Jonathan, go lang po kayo dyan. Marisa, hello. Nag-share ako sa jeep. Sister Veronica, sa Saipan. Kumusta na kayo dyan? Lynn, salamat po. Uwi na rin ako. Nagbahagi lang ako sa jeep. Wala nang signal. Bye-bye. Wala nang signal. Ayun. Bye-bye po muna sa tricycle. Bye-bye. Glory to God. Sana. Ayun. Off na ako. Ingat po. Huwag magsawa. Bahagi ng salita ng Diyos sa mga wala pang Kristo. Hallelujah. Thank you po. Bye-bye na mga kapatid. Off ko na. Bye-bye. God bless you all.